Yung tatlong delata nyo, i-upgrade natin katulad nito. Dahil maulan ngayon, yung iba sa inyo hindi makalabas ng bahay. Kaya rice balls delata version ang lulutuin ko. Di ko sinasabing healthy siya kasi ang ginamit ko ay delata. Pero dahil sa walang tigil na pag-ulan, ang lulutuin ko ay yung madaling mabili sa tindahan. Kaya naman, simulan na natin to. So magsaing muna tayo. Kalahating kilo itong bigas ko pero mamaya hahatiin natin sa tatlo. Ganito nga pala yung bago kong kutsilyo. Medyo may kamahalan siya kasi yung quality napakaganda. Hihiwain ko na yung meatloaf into cubes. Kailangan malilit lang ang pagkakahiwa nyo para madaling ibilog ito. Kompleto na yung mga gamit ko. May non-stick pan, chopping board, silicone utensils at yung bagong kutsilyo. O diba? Ang ganda ng itsura. Ilalagay ko na lang sa comment section kung saan ko nabili ang mga ito. Lutuin na natin yung meatloaf. Dalawang kutsarang oyster sauce at paminta pampalasa. Any brand ng meatloaf pwede nyo gamitin dito. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Then, i-drain natin yung tuna. Tapos, medyo pirituhin natin. At ilagay ulit sa strainer. Sunod naman yung San Marino. Tatlong delata ang ginamit ko para may pagpilian kayo. Tapos, ilagay ulit natin sa strainer. Next, isang pirasong carrot ang gagamitin ko. Hindi ko siya sinabay ng luto sa tuna kasi hahatiin ko siya para sa meatloaf at San Marino. Then, ihiwalay natin yung egg yolk. So, luto na yung ating kanin. Hahatiin ko to sa tatlo. Ilalagay ko na yung egg yolk pampadilaw sa kanin ko. Tapos, isunod natin yung San Marino, kalahating carrot, at onion leeks. Nagbuhos ako ng isang kutsarang sesame oil pero optional lang to. Basta kung ano lang available sa bahay, yun ang gamitin nyo. Magbudbud tayo ng konting asin at paminta pampalasa. Heto yung natirang itlog kanina. Lulutuin natin para may halo sa tuna. Wala tayong sasayangin na ingredients dito. Kailangan lahat ay magamit ko. Ilagay na natin yung tuna. 3 kutsarang mayonnaise, itlog, asin at paminta pampalasa. Guys, yung complete list of ingredients ay palaging nasa dulo ng video. At pinakahuli yung ating meatloaf, onion leeks, kalahating carrot, 1 kutsarang sesame oil, optional lang to. Gagamit ako ng Korean seaweed pero okay lang naman kung wala kayo nito. Una kong bibilugin yung tuna. Tapos babalutan ko lang nitong Korean seaweed. Next, yung ating meatloaf. Lalagyan ko sana ng sesame seed ito kaso naubusan ako. At yung San Marino. Pili lang kayo sa tatlo kung anong mas gusto nyo. Pero kung gusto nyo pang makapanood ng mga murang recipe, mag-follow lang kayo kay Lokong Kusinero para ma-update kayo sa mga susunod na video.